Lalo na po doon sa yung mga vlogger na may takip ang mukha, mga kababayan, na hindi mo mawari kung ano ang itsura ng taong nagsasalita, mga kababayan, yung hindi nag-aalis ng takip ng mukha. Doon pa lang sa mga ganung style po, mga kababayan, magduda na kayo. Hindi niya pinapakita yung mukha niya, mga kababayan, at nagsasabi ng kung ano-ano. Doon pa lang, mga kababayan, malalaman mo na kung fake news yung sinasabi o hindi, mga kababayan. Kaya maging matalino tayo, mga kababayan. Ayun, good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at muli na naman manggugulo. Maghahasik na naman tayo ng lagim ngayong umaga. Andito na naman ang walang kakwenta-kwentang vlogger na nanggugulo sa inyong mga screen ng cellphone at telebisyon kung saan man po kayo nanonood sa umagang ito. Ayun, at long time no see. Ngayon po ay araw ng Lunes, Hunyo 2, 2025, mga kababayan. At meron tayong pag-uusapan ngayong umaga. Opo, at eto, meron tayong isang bagong batas na ipapasa o ipinasa na pala to. Batas na ito, inihabol po ito para po dito sa mga nagpapakalat ng fake news. Ayun, sa mga nagpapakalat ng fake news dyan, maganda-handa na po kayo. Kasi po meron na pong ginawang batas para po sa inyo, mga kababayan. Lalo na dun sa mga mahilig sa pagpapakalat ng fake news. May mga kilala akong vlogger na mga ganito para sa inyo ito, mga idol. Maganda-handa na kayo. Opo, itong batas na ito ay pinag-isipang gawin para sa ganun ay maapula, kumbaga sa apoy ito pong magsisilbing fire extinguisher, mga kababayan. Oo, masama talaga na nagpapakalat tayo ng fake news. Kaya dito sa ating programa, hindi tayo nagaganon, mga kababayan. Masama po kasi yun, Beno, bago natin i-play yung video, mga kababayan, at ito'y courtesy ng 100% sa Net25, ay gusto ko po munang, kung kayo po ay bago pa lang po sa ating channel, ay mangyari po na paki-like naman, paki-subscribe at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na updated po kayo sa mga videos po na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Beno, hindi na natin patatagalin to, mga Lodi at mga kababayan. Eto po, panoorin po natin ang video. Ay, habol ko na rin din pala ito, isang balitang ito bago itong ating entertainment. Maganda lang ito sa mga huling araw ng atin palang sesyon, may humabol pa yung anti-fake news bill and disinformation bill. Si Congressman Rufus Rodriguez pala ay formal nang itong hinihintay natin, tukuyin nyo, ano ba talaga yung fake news? Ano ba talaga yung disinformation? Diba? Yes. Kasi ang ganda nung halimbawa nung ngayon kasi akala natin fake news. Paglipas ng panahon, nalaman mo, hindi pala fake news. Totoo pala, Totoo legit pala naman pala. Yun, paano nga yan? Ganyan yun, Sabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, isa pong panukalang batas ang layon pong gawin ng krimen ang paggawa at pagpapakalat na po ng fake news, lalo na kung ang mga maling impormasyon ay aapekto sa public order at saka national security. Tama po yan, House Bill 11506
11506. Ayon po kay Kong Rufus, ang karapatan magsalita at magpahayag ay kalayaan ng pamamahayag sa ginagarantihan po ito ng Section 4, Article 3 ng ating saligang batas. Isa po yung haligi ng demokratikong pamahalaan. Pero hindi umano ito absolute. Ayon po sa Korte Suprema, doon sa kaso ng Chavez versus Gonzales 2008. Ayon kay Rodriguez, naging malaking banta ang pagpapakalat ng fake news sa mga nagdaang taon, lalo po sa pamamagitan ng ito makabagong paraan, digital platform at ang artificial intelligence na tiwala ng publiko, mga demokratikong institusyon at pambansang katatagan. Ayon po sa mambabatas sa dati rin pong law din, hindi sapat ang kasalukuyang batas. Kabilang pong Revised Penal Code at Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act upang tugunan ang mga disinformation. Kaya naghain na po siya ng panukalang batas. Ang tanong ay gugulong kaya ito sa natitirang mga araw ng sesyon. Kasi kung pinail nyo po yan, pero hindi naman naipasa, after 20th Congress, i-refile nyo po uli yan. Ayun. Diba? At saka ang fake news kasi Kuya Jen, parang ano yan parang apoy yan 'di ba? Kung kumalat, lalo na ngayon, nasa ano na tayo, digital era. Sa social media pa lang, viral yung agad, AI, viral yan, kagad, 'di ba? Kaya talagang nagiging banta siya sa public trust na tinatawag, 'di ba? At sa security. Tama, oo. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng batas diyan. At saka yung iba kasi kiniklaim nila na absolute yung freedom of speech. Akala nila may mga limitations po 'yan. Syempre kaya nga may batas tayo against yung false advertising, 'di ba? Yung mga obscenity, 'di ba? Malayo pa mamahayag pero ganito sa programa nagmura kayo dito, di bawal. Oo, bawal. Patitigilin bawal huyo. Sabi hindi, malayo pa mamahayag yun Aba hindi. May mga limitasyon pa rin. Yes. Hindi po absoluto yung batas na yan. Tama. Ang absoluto lang yung iniinom, tubig. Absolute. Ay, ayan na naman. Naku, Kuya Jen, mayayari ka na naman. Si Ate Jam po yun, taga-sales po ito. Naku, Kuya Jen. Sorry, Direk. Ayun, basta ako. Basta yun, Kuya Jen, hindi absoluto. Hindi absoluto ang freedom of speech. Yeah, diba? So yun po mga kababayan, yung ating nakalap na balita mula po sa 100% ng Net25. Salamat po Kuya Jen. Ayun, at yun nga po, nag-file na po ng batas si Congressman Rufo Rodriguez, yung House Bill 11506 tungkol po dyan sa anti-fake news mga kababayan. Maganda po ito. At para mabawasan po, maapula yung mga nagpapakalat po ng fake news mga kababayan. Marami po niyan sa social media. Lalo na pagka hindi kayo naging mapagmatsyag, kapag kayo po ay basta na lang naniniwala na hindi naman po kayo nagsasaliksik mga kababayan. Yung iba po kasi nating mga kababayan, hindi naman po lahat. Pera de los buenos, sabi nga nila. Pag nakapanood na po ng isang content sa social media, naniniwala ka agad. Hindi man lang sinasaliksik, hindi man lang inuunawa, at hindi man lang tinitignan. Sino ba yung nagsasalita? Ano yung batayan nila? Ano yung ebidensya nila? Saan nila nakuha yun, mga kababayan? Mga kababayan, maging matalino tayo. Hindi po lahat ng napapanood po natin sa social media ay totoo. May mga nagpapakalat po talaga ng fake news mga kababayan. Kaya po, yun po yung layunin nitong batas na ito para sa ganun ay maapula. Sabi nga doon sa 100% parang apoy yan napakabilis pong kumalat po niyan mga kababayan. Yung pa naman fake news, yung pa naman po ang napakabilis kumalat. Kaysa dun sa totoo na sinasabi natin, katulad yung sinasabi natin sa ating programa dito sa Just Vlog, mas mabilis pang kumalat po yung mga fake news kaysa yung sinasabi ni Just Vlog, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, si Just Vlog naman po ay patas po yan. Tayo ay magbabalita, maghahatid po ng balita na wala tayong kinikilingan at wala tayong pinapanigan, mga kababayan.
parang 24 oras tayo. Hindi tayo 24 oras mga kababayan. Hindi tayo 24 oras. Tayo po ay idolo. Idolo natin at idol po natin ang Net25. Lalo na po yung mga lalo na po sa programang Saganang Mamamayan mga kababayan. 100% yan. ESPN yan. Ano pa ba? Mata ng Agila yan. Ano pa? Datos. Yan. Kaya mga kababayan, maging mapagmatyak tayo. Itong batas na ito ay maganda ito. At sang-ayon po kami rito mga kababayan. Lalo na po doon sa yung mga vlogger na may takip ang mukha mga kababayan, na hindi mo mawari kung ano ang itsura ng taong nagsasalita mga kababayan, yung hindi nag-aalis ng takip ng mukha. Doon pa lang sa mga ganung style po mga kababayan, magduda na kayo. Hindi niya pinapakita yung mukha niya mga kababayan at nagsasabi ng kung ano-ano. Doon pa lang mga kababayan, malalaman mo na kung fake news yung sinasabi o hindi mga kababayan. Kaya maging matalino tayo mga kababayan. Yung talagang nagsasabi ng totoo, pinapakita talaga yung mukha niya mga kababayan. Hindi po nagtatago. Hindi nagtatago, lalo na sa pupunta pa sa bundok mga kababayan. At hindi nalalabas mga kababayan. Mag-iingat po tayo dyan mga kababayan. Bueno, ito lang naman po ang na-share po namin. Maganda po ito. At makakatulong po ito sa pag-apula ng mga kumakalat na mga maling impormasyon na natatanggap ng ating mga kababayan na napapaniwala po nila yung taong bayan sa mga maling impormasyon mga kababayan. Hindi tayo sang-ayon dyan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sang-ayon tayo dito sa anti-fake news na ipinail na po ng isang kongresista, mambabatas. Sana po ay gumulong po ito para makatulong po ito sa ating mga mamamayan. Lamang po ang aming maibabahagi ngayong umaga mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad. Mga OFW po na walang sawang nanonood at nagsishare ng ating video, nagla-like at patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Ano man po ang inyong ginagawa mga kababayan, saan man po kayo naroroon, ay bumabati po ang Just Vlog ng isang magandang araw at lagi naming sinasabing mag-iingat po kayo sa inyong paggawa.